but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Tayo po yung mukong lahat, tayo po manalangin. Ama namin Diyos, na banal at dakila, kami po yung nagpupuri nagpapasalamat, Panginoon, sa pagbasa po ng inyong salita. Ang dalangin po namin, Lord, na patuloy mo kami pagpalain at naway ingatan ng aming mga kapatid na pupunta pa lamang sa bawat sambahan. Patnubayan niyo, Panginoon, mga gawain ng Pilgrim Bible Baptist Church. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po yung mukong lahat. Mga kapatid, ang ating pong tatalakayan ngayon ay patungkol sa salitang boredom or boring. So, magbibigay lang po ako ng mga insights or explanation. What is boredom? Ang ating title for this preaching is When Boredom Strikes a Christian. Boredom can be caused by a lack of external stimulation or by internal factors such as a lack of motivation or a sense of purpose. Ang tao nakaka-feel siya ng boredom kapag napipil niya na wala siyang sense of purpose. It can arise from a routine task, repetitive activities, or lack of novelty. So, yung mga tao, napipil nila, yung mga ginagawa nila is somehow routinary na. Paulit-ulit, repetitive, kaya wala na silang interest at hindi na sila ganon ka-spiced up doon sa ginagawa nila. Nabobore na sila sa ginagawa nila kasi burnout na sila. And which can result in a sense of time dragging or feeling stuck in a monotonous routine. At mapipil ng tao na yon na stuck na siya sa isang pwesto, wala na siyang magawa, walang nagbabago, walang pagtaas at pagbaba ng kanyang interest, as in monotonous. Plain. No? Bakit ba natin ito pinag-uusapan at bakit ba natin ito kailangan pangtalakayin sa buhay Kristiyano? There are many misconceptions about the Christian life. So may mga iba, nagtataka, nagtatanong o hindi naniniwala at hindi interesadong pumasok sa buhay Kristiyano because they anticipate na ang pagiging Kristiyano ay boring. Bakit? Hindi na nila magagawa yung pangkaraniwang ginagawa nila. The truth is, the Christian life is where to find the true joy and lasting peace, hope, and contentment. Ngayon, ilagay natin sa anggulong ito na tayo, naniniwala tayo that we are content. Na tayo ay masaya bilang mga Kristiyano. Pero hindi natin pwedeng tanggalin na may mga Kristiyano pa rin na kahit nandito, gaano nakatagal na naglilingkod sa Diyos, pero hindi sila masaya. Hindi sila nag-enjoy at they are no longer excited to hear the Word of God or to engage themselves sa mga gawain. At tulad na lamang po kanina, Sunday school, no? Iilan lang yung umattend kanina. Palagi na yan sakit na po ng church yan, noon pa man. Pag Sunday school, palaging kakaunti lang yung umaattend, nasa 2, 4. Imagine, kailan na lang natin nababasa yung Bible. Di ba? Kailan lang tayo nagkakaroon ng time at mas madalas pa wala tayong oras to devote ourselves para mas matuto at mas makilala pa yung Panginoon. Lahat po ba tayo dito? Merong daily devotion, weekly devotion, Bible studies. I'm sure wala lahat dito meron nun. Kasi kung sa workforce pa lang, kung kikilatisin mo pa lang dito, ano ba, kung ikaw isang manager, supervisor, o isang head of a company, aalamin mo muna yung FTE mo, yung workforce mo, yung mga tao mo, kung ilan yung kayang tumayo para dito sa departamentong ito. Ngayon sa atin sa church, mangilan-ilan na lang dito, yung talagang may puso sa gawain. Sorry. Ulitin ko. Sorry. Mangilan-ilan na lang yung may taong may puso sa gawain. Bakit ko po nababanggit? Ang gawain po sa Panginoon, pinaglalaanan po yan ng oras. Pinaglalaanan ng pera. Pinaglalaanan ng effort, ng energy. Sakripisyo po ang paglilingkod. Ngayon, sa paglilingkod na yan, hindi lahat naasahan. Hindi lahat tatayo at sasabihin, Pastor, ako po mag-Bible study kay kapatid na ganito.
Pastor, magsa-Sunday school ako, hindi ako mag-a-absent. Halimbawa, kanina, nagkasakit si Brother Jomar. Paano kung wala si Brother Jomar? Sino magtuturo? See? Ganyan natin nabibigyan ng kapabayaan ang gawain. Masyado na tayo nag-settle for less. Masyado na tayo naging complacent, my favorite word. Complacent na tayo sa kung anong meron tayo. And that is boredom. Bakit nagiging nagiging boring yung ating gawain? Bakit nawawalan ng spice, nawawalan na ng gana ang gawain? Are you still excited sa paglilingkod? Lalo ngayon, nadagdag na yung magandang panahon para sa atin. Yung lamig pero yung baha, hindi masaya yan. Nakwento ko kanina ang hirap pagka, sa amin kasi hindi binabaha ngayon binabaha na. Mahirap lang tumakbo na nakasapatos. Kayo, kung tatanungin niyo po ang inyong mga sarili, yung inyong po bang paglilingkod sa Diyos ay maipagmamalaki niyo pa? O hindi na? Amen? Lagi tayong hindi. Ang attendance dito, anong oras? 9:40, 9:30. Ito, iyayabok ko sarili ko. Maaga ako dito kasi ako magpipreach. Alas 8 pa lang, nandito na ako. Di ba? Siyempre, meron bumiyahe pagka alanganin, kaya agahan mo. Tayo, anong rason natin? Bakit tayo na late? Yung asawa mo, yung anak mo. Paano kung wala kang anak? Wala ka rin asawa. Isisihin mo yung sapatos mo, di mabunot sa... Di ba? So anyway, these things like all good and perfect things come from God. Alam po natin lang lahat ng bagay na magaganda ay nanggaling po yan sa Diyos. Amen. Sabi po ng James chapter 1 verse 17, every good gift and every perfect gift is from above. Di ba? And cometh down from Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Tayo mga kapatid, nasa atin na binibigyan na tayo ng Diyos ng mga bagay na gusto natin. Di ba? Imagine mo, dati, nung araw, walang may motor dito. Walang may motor. Ngayon, may mga motor, may mga kotse, magaganda na yung mga trabaho, di ba? Mga professional na, nakakapagsuot na ng magagandang damit, nakakakain na sa magagandang kainan, di ba? Nag-i-expand nag-i-increase yung ating way of living. Pero yung way of spirituality, hindi. Tama? Napag-aralan nga namin kasi meron kaming project, yung 1 Corinthians sa 2 Corinthians. Di ba si Apostol Pablo po, ay nagtayo po ng simbahan sa Corinth. Nung umalis siya sa Corinth, minabalitaan siya na nagiging immoral na yung mga tao doon. Nagiging carnal, nagkakaroon na ng mga personal issues, theological issues, doctrine, and so forth. Nagkakagulo-gulo na yung mga miyembro sa loob ng Corinto. Sumulat siya sa Corinto, sa 1 Corinthians, at sinabi niya doon lahat ng mga hinaing niya and dapat i-correct sa mga tao. And then si Titus sa messenger, sa madaling salita, naabot ni yung report, yung good report, yung sa nangyari after nung sinabi ni Pablo, yung mga kamalian sa Corinth. And sa 2 Corinthians, medyo swabe na lang yung mensahe ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. And ngayon, bakit niyo po nabanggit yun? Wala pa tayo sa part na immorality, sabihin natin. Pero I don't know kung alam niyo lahat ng buhay ng bawat isa. Di ba? May kanya-kanya tayong mga multo sa buhay. Meron tayong tinatagong kalansay sa ating mga aparador. Amen? Na minsan, or madalas tayong papasok sa bahay-sambahan na parang tayo ay hindi nagkakamali. Tama po ba? Kung paano natin ipakita ang ating panglabas na kaanyuan, na kaiga-igaya at kaganda-gandang reputasyon, pero pag ang katotohanan, nabubulok na tayo sa loob. 5 years from now, kung kaya mong tignan, ito kayang church na to, yayabong pa o wala na? Kasi wala ng batang tinuturuan. Sorry.
I'm still part of this church. Amen? Amen? Wala tayong tinuturuan. Walang Sunday school sa bata. Walang miyembro ng Sunday school. Nakaka-turn off yun. Paano kung iba yung mag-preach? Hindi naman tayo nagbabrag, tama? Pero yung essence ng ating pagtatawag bilang isang lingkod ng Diyos, nasaan na? Ang gagaling natin sa trabaho natin, pero hindi tayo magaling sa trabaho na binigay ng Diyos sa atin. Kaya ang tanong mo, napag-board ka na ba? Tinamaan ka na ba ng boredom at ayaw mo nang sumulong ulit na may magawa pa para sa Diyos? James 1:17, binigay na sa iyo yung mga magagandang bagay. Nangihingi ka, di ba? Nagpapray ka sa Panginoon ang gusto mo. Nandiyan na binigay na ni Lord eh. Pero bakit sa pagkakataong ikaw naman yung dapat gamitin, wala ka? The difficulty is that if you're not a believer in Christ, you truly don't know what you're missing. Hindi ko na kailangan tanongin sa inyo ito kasi alam ko naman mga lingkod kayo ng Diyos, di ba? Pero bakit, parang kulang na kulang pa yung mga bagay na meron ka at ano bang dapat pang ibigay sa iyo ng Diyos para magamit ka? Amen? This is not to say that the Christian life is easy. Laging tatandaan, hindi po natatapos ang buhay Kristiyano kapag nakagraduate ka na ng pag-aaral. Kasi nagkakamali na tayo ng perception. Nakala natin, kapag young people, you are obliged na dapat nagagamit ka sa gawain. Kasi you're training the young people. Hindi dapat natin yung binibaby pagka sila lang kunyari, anak ko yan, ano ba anak ko? Dapat matuto siya ng dapat nang gawin sa gawain ng Panginoon. Amen? Kasi sila yung mga next generation of Christians, pagdating ng araw. Kaya nga tanong, iba na ba talaga ang mga Gen Z ngayon? Hindi ang bata ang nagbago. Ang nagbago ang mga magulang, ang mga nagte-train. Nagbago na sila ng estilo. Amen? Kung babasahin natin ang Bible, from the book of Acts, yung mga ginagawa po ng mga lingkod ng Diyos ng araw, hindi po kaparehas na ngayon na sobrang na tayong komportable sa kung anong meron na lang tayo. Amen? Ang goal na lang natin is magkaroon ng magandang trabaho at negosyo at kumita ng mas malaki. Pag nagkaroon na tayo nun, yung church is part of your activity every week para masabing ikaw ay Kristiyano. Pero wala ka ng aspiration or inspiration or dream na itong Church of Pilgrim Bible Baptist Church Cainta ay mas lumaki pa, mas magkaroon pa ng mga galamay, magkaroon pa ng mga ibang churches na ipapanganak. Sino nag-iisip lang nun? Yung pastor natin. Brother Jomar, Brother Rafi. Sila lang ba palagi kong babanggitin? Hello? Ayun yun. Sila lang ba dapat yung naririnig natin sa pulpito na sasabihin ng mga preacher, gayahin niyo si Rafi, gayahin niyo si Jomar, gayahin niyo si Pastor Bong. Wala bang bagong pangalang babanggitin para sa gawain? Amen? Anong napipil niyo kapag palaging ganyan yung preaching sa inyo? Palaging tinitira kami nito. Lagi kaming sinasaktan nito. Bakit palaging personal yung tirada sa amin? Bakit maganda magawain niyo sa Cainta? Hindi rin. Di ba? Dahil kanya-kanyang tahanan ay may kanya-kanyang challenges. Amen? Hindi ako nag-preach dito to brag my personal or our service there in Darangan. Nandito ako para magsalita kung anong kailangan marinig ng bawat isa. Amen? Amen po ba? Yun nga naging problema sa ibang mga members, no? Ang gusto bulahan. Nagbubulahan na lang. Uy, kapatid, ang ganda trabaho. Puro magaganda lang ang gusto marinig. Kaya masama na, na-offend na. Hindi na mag-church, matitisod. Di ba? Amen? Hindi po ganon. The life of Christ or Christian life is never an easy life. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Totoo po yun. Pero hindi po sinabi ang buhay ng Kristiyano ay madali. Kaya mali po yung napapanood niyo sa TikTok. Yung nagsasabing, ang buhay ng Kristiyano madali. Hindi po madali. Kasi ang buhay ng Kristiyano, trabaho po yan. Hindi pwede nga nagtataguyod nyo ng gawain. Yung mga karaniwan nyo lang nakikita rito. Kailan kaya nyo magsasabing, Brother Rafi, sama mo naman ako. Gusto ko matuto doon sa pagtuturo mo.
Brother Jomar, gusto kong matuto dun. Sama mo naman ako. Di ba? Wala nang ganun. Bakit? Wala na, hindi na sila interesado. One writer described growing in Christian faith as being on a never-ending downward escalator. Sabi doon ng isang writer, ang pananampalataya ng isang Kristiyano ay parang walang katapusang pagbaba ng escalator. Paano tataas yung escalator? Hindi siya tataas. Panay siya ng baba, ng baba, ng baba. Anong gagawin mo para makataas? Ikaw yung mag-e-effort na umakyat, tumakbo, lagpasan mo pa yung isang bagsak ng daytang, kailangan tumakbo ka ng 2 pa. Pag bumagsak siya ng 3, 4 dapat ang isabay mo para maabot mo yung mas mataas na pwesto. Amen? Kasi hindi ka talaga magkakaroon ng pagbabago kung wala ka talagang i-sacrifice sa buhay mo. Amen? Kahit sa trabaho. Di ba gusto mo malaki sahod? You sacrifice your time. Nag-overtime ka. Di ba? Pag sa school, gusto mo mas maganda yung grades mo, nag-overtime ka, nagsusunod ka ng kiro sa gabi, madaling araw, nag-aaral ka. Sa mga anak natin, gusto natin maging mababait. Talagang tututukan mo, hindi mo tataalisan ng paningin yan. Ganun katindi yung effort na ginugugol natin para may makuha tayong magandang output. Pero sa gawain ng Panginoon, anong output ang i-expect natin sa ganitong klaseng gawain? Nakaka-boring. Amen? Maraming beses na siguro narinig ito, no? Pero bakit hindi nagbabago ang ating paglilingkod? In order for us to grow, we have to turn around and sprint up to the escalator, putting up with the perturbed looks from everyone else who is gradually moving downward. Ang tao, makikita mo talaga puro pababa. Pansinin nyo, kahit sa stocks, may mga ganyan, hindi naman araw-araw pataas yan eh. Di ba? Kahit sa sales, hindi rin araw-araw puro pataas yan. Ano kinakatakot ng mga business owners? Yung pagbulusok. Tama? Hello? Are you with me? Natatakot ng mga business owners, yung mga economists, sa pagbulusok ng ekonomiya, pagbagsak, pagkalugi. Eh ang mga Kristiyano, are you anticipating na may pagkalugi sa gawain? May pagbagsak na darating at one day, this pilgrim brother Baptist Church is just only a story from so-called members of this church. Di ba kita niyo sa US? Nakwento na ni Pastor eh. Yung mga church sa US, dahil wala nang mga young people. Okay, Brother Marlon, sa church nila, wala nang young people. Sino na lang church members? Mga matatanda. Hindi na rin sila ganado mag-serving. Hindi na sila lumalabas kasi first world country. Feeling nila, entitled sila na hindi nila kailangan magbahay-bahay o gumala sa mga tao at lumapit kasi they are prideful. Even they are Christians, they have pride. Hindi na sila humble na lumabas. Pero dito sa Pilipinas, mga kapatid, kahit pa paano, yung mga humble pa rin dito. Tama po ba? Kasi naman tayo first world country. Napakang pagmamalaki pagdating sa ating kabuhayan, sa pera. Tama po ba? Pero bakit kahit nasa ganun tayong sitwasyon, hindi naman tayo gumagawa para sa Diyos? Nasa situation na tayo na mas marami tayong pwedeng isipag na ibigay. Amen? Pero bakit pagdating sa gawain ng Panginoon, hindi tayo nag-a-aspire na, sana dumami pa yung mga miyembro ng simbahan. Tumo Sunday, umulan, na-rapture yung mga miyembro. Tama? Amen? Nakakamiss yung mga panahon na nag-church ako dito, daming tao. Totoo. Amen? I think walang problema sa mga leaders. Tama? Nasa panahon na tayo ng distraction. Nasa panahon na tayo ng mga makakagulo sa mga personal nating gusto. Nasa panahon na tayo ng paulit-ulit na lang. Nasa panahon na lang tayo ng wala nang bago. Lagi yung tatandaan mga kapatid, hindi natin pwedeng i-adjust yung gawain natin base sa likaw ng mundo. Kung sila may ganitong klase na mas matindi para mas maengganyo yung mga tao, maglagay ako ng puppet dito, hindi ko pwedeng gawin yun. Hello? Tata ba kayo? Kailangan ba maglagay ako ng puppet dito, maglagay ako ng Claudio, mag-juggling ako habang nagpipreach para masabi ninyo na my preaching is very good at kailangan pakinggan? Habang nagsasalita ako, nilulunok ako ng espada para ma-entertain kayo? Hindi. Amen? Pero some churches, ginagawa na nila yan.
Gumagawa na sila ng paraan para ma-adjust. Ina-adjust na nila yung kanilang estilo ng paglilingkod o pagtuturo para yung mga tao talagang makinig. Amen? Mga anak natin, tanggalan nyo ng cellphone kapag araw ng church. Amen? Ibigay kayo ng deadline. Napaka-high-tech ng Google ngayon. Meron ng Google link. Alam nyo kung bakit ko ito masyadong diniinan tong word na boredom na to? Narinig ko kasi ito sa anak ko. Boring na ako. Bakit ka boring? Wala akong magawa eh. Kamagis kang plato. Bata pa ako eh. Hello? Diba? Pwede mo bata, makakaino ng boring. Bakit mo sasabihin boring? Diba? Kasi hindi na sila nag-enjoy pag walang ginagawa. Kasi tinuturuan ko na siyang tanggalan ng phone. 5 hours a day. 5 hours a day lang. Pag naubos yung 5 hours, hindi na siya pwede mag-phone. Hindi niya na talaga magagamit. Ngayon, sabi niya, boring na ako. O, sabi ko, may mga materials dyan, may pag-drawing. Para di ka ma-boring, may gawin ka. Ganun din pala sa gawain ng Panginoon. Kapag napipil mo na wala ka ng interest, wala ka ng ginagawa, nabubor ka na, may gawin ka na hindi mo ginagawa. Yung mga gawain para sa Diyos. Amen? Matthew chapter 10 verse 34. Think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. Verse 35, for I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. Mga kapatid, maraming magiging challenges ang haharapin po natin sa paglilingkod. Maybe ngayon, masaya tayo kasi hindi na natin kaaway ang ating nanay, ang ating kapatid sa paglilingkod. Pero may mga iba rito na pinipigilan. Di ba napanood natin yung testimony ata ni Danny kayo sa palabas, na pinipigilan siya ng tatay niya para magsimba? Tama? Sa'yo, wala pumipigil naman sa iyo. Bakit hindi ka magamit sa gawain ng Panginoon? Yung pinipigilan ng pamilya, siyang lumalaban para may magawa sa Panginoon. Pero yung mga walang pumipigil, sino pumipigil sa inyo? Bakit hindi kayo lumalago? Amen? Tama po ba? Those who believe the Christian life is boring have never taken God's invitation to taste and see that the Lord is good. Yun pala yun. Psalms 34 verse 8. Yung mga taong boring na o tinamaan na ng border sa buhay pagdating sa paglilingkod, hindi talagang lubos nakikilala ang Diyos. Hindi ka naman kasi mabubon kung kasama kang naglilingkod. Laging tatandaan, yung pagpupo nyo dyan, yun yung pinaka-basic na yan, na estilo ng paglilingkod. Kung tutusin, wala ka nang ginagawa dyan, nakikinig ka lang, kumakain ka lang sa restaurant. Tama? Pero ikaw naman yung magluto sa likod para malaman mo, o ikaw naman yung maghain ng salita ng Diyos sa mga taong kakain ng salita niya, yung isa sa mga pinakabagong pwede mong gawin. Instead, they selfishly pursue whatever they think will make them not bored. Ang mga tao pag na-bore, worldly. Pag na-bore, punta ng mall. Pag na-bore, load ang Netflix, natatanggal yung kanilang boredom. Anong pinagpapalit nyo sa boredom nyo? Kamunduhan. Tama? Hindi ba yung nabobore ako, magbasa nga ako ng Bible. Ang bago nun Hindi ko gawain yun Di ba? Nabobore ka, chat mo si kapatid. Kapatid, fellowship tayo, kwentuhan tayo. Dahil yung Bible study sa bahay nyo. Bago yun Bible yung topic. Tama? Nabobore ka, kwentuhan kayo ng nanay mo. O kami ni Chakos, grabe pa, nagkwentuhan kami ng nanay ko, puro salita ng Diyos. Yung tatay ko hindi makasali. Kasi yung kwento niya, pang walang kwenta pang kasunduan. Kaya sabi niya, ano pinagkwentuhan nyo? Gusto mo makasali? Sige, sumali ka. Ayoko. Bible yun. Diba? Tama ko ba? Napag-uusapan niyo ba yung salita ng Diyos sa bahay? O sa Sunday na lang na napag-uusapan yan? Make a difference, mga kapatid, sa buhay ninyo para makamdaman niyo uli yung spice ng paglilingkod. The problem is, the things of this world are temporary and can never truly satisfy. Yung mga gusto nyo, di po yan pang matagalan. Di po yan pang habang buhay. Sandali lang yan. May nabasa nga ako
Yung mga tao doon na nag-a-aspire ng yumaman, sobrang yumaman. Merong hype yan eh. Parang kunyari, pumaldo ka, so 6 digits ka. 6 digits, sabi mo, 100,000 plus. Ang problemahin mo na, ma-maintain naman yung 6 digits na yun. Pagka pinoproblema mo na yan, di ba? Pinoproblema mo yan. Pero tumatanggal ka, may hype eh. Parang, ang tingin mo ngayon sa sarili mo, malakas ka. Pag nagkwento ka ngayon, lahat ng sasabihin mo, tama na sa mata ng iba. Kasi marami kang pera eh. Di ba? Tama? Yan yung gustong-gusto ng tao. Kaya nawawala sila sa gawain kasi ang gusto nila, yung papuri ng sanlibutan, kaya sila may gustong patunayan sa mundo. Nawawala yung kaboredom nila, hindi sila nabubore. Kasi na-excite sila. Kaya sila lalo magtatrabaho. Magpapakahirap sila para mas dumami ang pera nila. Makakalimutan mo na naman yung gawain sa Panginoon. Wala ka na namang gagawin para sa Diyos. Kung ikaw na-apply mo sa trabaho mo yung sobrang sistematiko para maging successful yung team mo, yung business mo maging mas mataas yung sales, may ginagawa kang taktika dyan. Bakit sa church hindi mo ginagawa yan? Di ba? Tama po ba? Ang church ay composed ng mga iba't ibang klaseng tao. Kung ikaw ay business owner, iisipin mo na ang church is punong-puno ng customer. Paano itong isang customer maging aplikante at maging boss katulad mo para ikaw ay may katuwang na sa gawain mo? Amen? Hindi na tayo nagiging ganun ka creative or innovative pagdating sa gawain. Pangkaraniwan na lang. Masaya na ako nakaupo. May nakikinig. May mag-i-entertain sa inyo. Amen? Galatians chapter 6 verse 8. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Ngayon pa lang, kung wala ka nang ine-expect or may gusto ka pang mangyari talaga dito sa PBBC, kainta, magtanim ka na. Magtanim ka na. Unang-una mong taniman, yung utak mo. Kasi may maling mindset ka. Bago ka magturo sa iba, turuan mo na utak mo. Kasi may mali sa'yo. Tama? Kasi mahilig tayo yung nagtuturo kasi nakaka-boost ng ating reputasyon. Nagmumukha tayong magaling. Pero unang-una mo munang turuan ang iyong sarili. Maglaan ka ng pagkakataon sa iyong sarili na mas makilala mo kung sino ka ba dapat. Tama? King Solomon, the wisest and richest person, lahat nasa kanya. Nakwento na ni Brother Ram ito sa amin, na-preach siya na ito. Lahat ng bagay meron siya. Hindi siya masaya. Kasi ang katotohanan, hindi ka mapapasaya ng lahat ng bagay na meron ka kung galing ito sa mundo. Lagi mo tatandaan, napadaan lang tayo rito. Kaya kung napadaan ka na lang din, may gawin ka ng valuable. Di ba? Gusto niyo ba may kwento ka pagdating sa langit? Pagdating sa langit, napag-usapan din namin, what is judgment seat of Christ? Pag ikaw ba humarap sa Diyos at susunugin yung mga nagawa mo, confident kang may matatanggap kang reward? Hello? O wala ka ng pake? Kasi hindi ka naman interesado, basta sa langit ka na. Tama? Marami mga Kristiyano, ganun po yung thinking. Basta nasa langit ako, hindi naman na kailangan may reward. Pero nung nag-aaral ka, sabi mo rin yan sa nanay mo, okay lang po, makapasa lang kahit walang award. Pero pagdating ng graduation, sayang, ginalingan ko sana. Mas magaling ako kay ano eh. Di ba? Ganun tayo. Ganun din sa langit. Pag yung mga kasama mo ay binibigyan na ng gantimpala at ikaw walang natatanggap, mag-regret ka din. Pero kung ito pa lang, nabubuhay ka na, mas marami ka nang ginagawa, mas marami ka nang makukuha pagdating sa langit. Amen? Tama po ba? Solomon had it all, but he concluded that it was meaningless and likened it to chasing after the wind, according to verse 11 ng Ecclesiastes chapter 2, verse 11.
In other words, he had everything this world had to offer and he was bored. Kahit anong meron ka, mabubore ka pa rin. Sometimes a new Christian is surprised that his new life is not more exciting. O may mga ibang Kristiyano sa una, gato kasi yan eh. May iba, pagka nagpatotoo, kasi kakaligtas niya lang eh. Ang dami niyang sasabihin. Marami yung sasabihin. Pag pinag-testimonya mo yan, dami ang kwento. Ako po, dati po ako drug addict, nagbago na po ako. Yung nakilala ko po, iyak-iyak pa yan. Try nung pag-testimonyahin yung mga dating Kristiyano. Uy, huwag ako. Uy, testimonya daw. Hindi, huwag ako. Bakit? Nahiya eh. Walang nakwento. Tama? Wala nang nakwento. Kasi walang ginawa eh. Tapos nakakahiya pang buhay. Tama? Hello? Amen po ba? Pansin niyo yan. Pag nakakita niyo testimony, pag magtestimony, nagtutulakan yan. Yung mga matatandang Kristiyano, ayaw mag-testimony. Di, lang. Kasi wala siya makikwento talagang magandang testimonya. Ang alam niya ng testimonya, yung panahon, naligtas siya. Pero yung after ng salvation niya, wala na siya masabi. As a Christian life is supposed to be a thrill, a minute extravaganza. Hindi po ganito yun. Ang buhay Kristiyano, hindi po ito parang, happy-happy lang, masaya lang. Hindi po ganun. No life is that, kahit sa totoong buhay, wala namang buhay na puro masaya lang. Boredom is something you must all overcome. Everyone stands in a line at the grocery store, gets caught in traffic, or is given jobs they rather not do. Mga kapatid, ito, magbibigay ko ako sa inyo na 7 ways to prevent boredom among adults according to Google. Google to ha, dito Bible ha. Sabi daw, pick up a new hobby. Pag doon nabobore, gumawa ka ng bagong hobby. Restart an old one. Yung dati na ginagawa, baguhin mo, okay? Pangalawa naman is, use technology to connect to others. Okay, kailangan mo naman doon ng others, ha? Next is, get outside. Labas ka. Kasi sa labas, di ba tayo, pagka mga buntis, pagka sa loob yan, palagi na sa loob, nabubore yan eh. Kaya gagawin ng asawa, labas tayo para maka-fresh air, di ba? Next is, take on a challenge. May gawin kang challenging yung hindi mo usually ginagawa. Next is streaming and virtual tours. Yan yung mga mahilig manood, di ba? Next is, stick to a schedule. Yung schedule mo, sundin mo daw. And allow time to rest. Okay? Ba't ko sinasabi yun? Ang gaganda naman yun eh. Applicable naman yun eh. Pero hindi natin gagawin ito in a worldly style. In a spiritual style ng pagiging Kristiyano. Pick up a new hobby. Kung hindi mo ginagawa, gawin mo para sa gawain ng Panginoon. Di ka nagsosoul winning ng weekdays, mag-soul winning ka ng weekdays. Try mo. Saturday, natutulog ka lang, huwag ka muna matulog. Mag-soul winning ka ng Sabado. Bago yun. Next, use technology to connect others. Di ba? Hilig nyo mag-scroll up, scroll down, walang katapusan. Di ba? Kung ano-ano na napapanood mo, i-connect mo yung sarili mo doon sa mga unbeliever mo na mga friends. Sharean mo, mag-video ka. Try mo, yung something nyo, di ba? Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Ako po si Daryl. Jamie, gusto, pwede ba yung 3 minutes? Panoorin mo ito, tagapin mo po. Atry mo na yan? Kasi post mo, send mo sa kanya. At hindi public, messenger. Chat ko si Tinong eh. Bro, Tinong, hindi sasabihin sana ako. Ano yung mahal ko ng Panginoon? Na-try nyo na yun? 1 minute. Scripted. Basahin yan. Video ka lang. Send mo. Para personal, baguhin mo. Palagi mo babaguhin. Hi, Marilyn. Hi, Joey. Hi. Na-try nyo na yun? See? Pwede yun eh. Di ba? Kasi hindi yung ginagawa. Kasi ang corny. Baka i-block ka. Di ba? Tama? Pero ginawa ko yan mga kapatid. Like yan. Pwede pala. Makapag-soul winning ka pala. Hindi mo siya pipilitin. Hayaan mo siyang panoorin o hindi. Nagawa mo na. Tama? Hello? Tama? Next. Get outside. Lumabas ka. Hindi siya makipagchismisan ka sa ibang tao. Pumunta ka sa mall. Magbigay ka ng tracts. Sabi ng nanay ko, Kuya, bigyan mo ako ng tracts. Bakit? Magbibigay ako.
sa tindahan. Oh, sige. Imagine mo nanay ko nagtitinda, nagbibigay ng tracts. Eh yung mga Kristiyanong matatagal, binibigyan ng tracts, nagtatago. Eh, nagbibigyan ng tracts. Hindi siya, kaya niya na yan. Pag uwi, kompleto pa rin yung tracts. Hindi na bawasan. It's million na rin, di ba? Next, streaming and virtual tools. Nanonood ka, di ba? Sino sa inyo rito ang may marathon, yung mga preaching ng Bible Baptist Media? Wala. Tignan yung views. Ilang member ang PBBC? Walang nanonood. Tama? Puro Netflix. Kung nagpuntuan yung mga nangyari kay Korean, kay anime, kay ganito, documentary, so forth. Tama? Pero yung preaching ng kapatid, hindi mo napanood ng isa. Naku, kakadi. Ako nang sabihin yung word. No? Amen? Hello? Are you still with me? Okay? Stick to schedule. Yan na. Stick to schedule. 9:30 a.m. Sunday school. Yan yung gawin nyo. And let's allow time to rest. Not on oras ng preaching. Huwag ka matulog. Hindi ka matututo. Tulog ka ng maaga. Magkape ka ng umaga ng Sunday para gising ka. Amen? Ganun po yung boredom, aatake po yan. Hindi pwedeng walang boredom strikes sa buhay ng Kristiyano. Kaya kung gusto mong hindi ka mabore, may baguhin ka sa sistema mo. Kasi hanggang ganyan ka na lang. Kaya nga sabi sa akin ni Jamie, minarinig ako isang kaibigan, sabi niya, hanggang ganyan ka na lang. Sabihan ka kaya ng ganyan. Ma-open ka, no? Tama? Ako sabihin ko sa inyo, hanggang ganyan na lang kayo. Hello? And I hope sana lahat po tayo ay nakaunawa. Tayo po ito na yung lahat mga kapatid. Tayo po ay mag-pray. Ama namin Diyos, laban nila at dakila, kami po ay nagpupuot ng papasalamat sa inyo. Lord, it is somehow offending, this preaching that I have tell to the PBBC ay medyo po nakaka-degrade ng aming pong paglilingkod. Marami na po kaming oras na ginugol, pero hindi po ganun po progressive yung status po ng aming gawain. Because we are really affected by the power of this world. We are always interested sa kayang ibigay po ng mundo. Mas gusto namin yung creation, not you as our creator. Nakakalimot po kami, Panginoon, nakasama po pala kami sa dapat na tumataguyod sa gawain ito. Some of the verses in the Bible, especially Apostle Paul, sobra pong nakaka-touch po ng puso. Yung pagpapagal po ng isang tao para po ang sanlibutan makarinig po ng salita ng Diyos. Pero kami po na nandito, 50s, 60s, 70s na mga Kristiyanong matatagal na, pero wala na po kaming apoy para maglingkod. Nagiging palamuti na lang po kami dito sa aming pong bahay-sambahan. Tulungan mo po kami, Panginoong Jesus, na kami muli pong lumakas. Muli pa po kami maging interesado pa sa mga dapat pong gawin namin bilang mga Kristiyano. Lord, nakalimot po kami dun sa essence, why we are being saved, why we are saved. Bakit may salvation sa buhay po namin? Hindi lang po para po kami mapunta sa langit, kundi magawa po namin yung dapat mong ipagawa. Lord, hindi lang po si Pastor Bong yung dapat tumataguyod, hindi lang po si Brother Rafi, hindi lang si Emon, hindi lang si Mardo, hindi lang si Jomar, hindi lang po yung mga ladies. Everyone are partakers of this journey. Lahat po kaming nandito ay kasama po
na dapat nagpapagal, napapagod, nahihirapan, nasasaktan, pero nagdadamayan bilang mga magkakapatid sa pananampalataya. Muli, patawarin mo ko, Panginoon, sa mga masakit ko nasabi, sa mga kapatid po namin, offend ko, I pray you, Lord, tulungan mo sila, Panginoon, instead of taking it negatively, but tanggapin po nila ito sa positive advice para po ang bawat isa, Panginoon, ay lumago sa dapat pong gawaing aming ginagawa. I'm calling Brother Jomar to continue with prayer. Okay. Give tayo ng gagawin. Ano prayer? Ikaw, ikaw for you all. Once again, we thank you for this birthday of the week. At sa may saan po na lahat. And there's a lot of times in our life that wala na kami nagawa. Sa iyo po, kaya na po ako sa inyo. Lord, the past, and I spoke po kami sa lahat sa inyo. Ikaw ngayon po mas tulad po sa amin at mga hindi po kami. Thank you, Lord, because you send some our existence is in very little. In their life, understanding. Ang mga Diyos, pinagkaroon ko ang aming simbahan. Ito ang mga ito na aming mga pastor. Hindi po siya ng magandang kalusugan. Ito lang yung pagbulan sa anyong pagbulan. At bubusog po sa lahat ng mga pangalaman ng pamilya. Ito dito, makakalaga po kami. Hindi po siya ng mga pagbulan ng at ito ay mahalagaan, mamotivate sa pag-input ko sa inyo. Ganun po sa lahat ng mga pictures, sa lahat ng mga may mistakes sa Lord, maging sa kitchen, maging sa mga nagpaplano sa mga people, sa training, Bible school, sa mga bata, walang ito namin empower sa mga lahat. Alam po namin na yung mga labas sa ako na dito namin siya ng gospel. Tulungan niyo po ang bawat isa na next week, magkaroon ng tapang at matuto pong manalangin, lumuha para sa mga kaluluwa. Ano mo, maraming po kami sa lahat ng mga pagkukulang pagkakaroon po sa aming buhay pagkakasama. Patuloy po kami pagpalagin at mga business po namin mga kapatid ng mga Diyos at pagkakaroon ako sa mga nasisig, Diyos ng Lord, mga nagtatrabaho, at mga maraming pabiyahe, mga motor, mga at sa pag-page po ng weather po namin, marami pong nakasakit. Pagkaroon po sila Panginoon at nararamdaman po sa inyo. Pagkaroon po bless ang bawat isang lahat sa mga bata, mga tanda. Sa mga pananampalataya na gusto namin, na umaharap po sa matinding pagsubok na tulad ng Pastor Romel, nakanda po simbahan na nag-aanak ng mga pipil po. Ito po ay sila. Dalawa namin pinigil sa Panginoon ang komisyon upang ito ay ulit at karansin po ang mga kapatid sa Mascate. Sinon, Ama, sa aming po mga pagpapatuloy pa ng hapon, hindi po kami. And all these last words are to Amen. Amen. And then mga kapatid,